Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong kukomentuhan ulit mga katambay sa balita po. Ang isa pong napakagaling at kapita-pitagang congresswoman ng Makabayan Black na si Franz Castro. Talagang ito po ay hindi lulubay, kakasira at kakabatikos at sa ikababagsak ng mga Duterte, mga katambay, nagagamit na po ang kanyang posisyon bilang siya ay isang congresswoman. Ito po, pakinggan po natin, pero bago po natin pakinggan ang balita, nagpapasalamat po si Kamanong sa mga nakagusto po ng ating balita channel sa YouTube at TikTok, ang Tambayang Makabayan. Komento po ni Kamanong syempre. Ito po, pakinggan po natin at saka po natin komentuhan mga katambay. Ito po, umpisahan natin. Magsagawa sana ng pagdinig ang Kongreso kahit na naka-break ang Kamara. Ito ang hiling ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Muling nanawagan ang Makabayan Black lawmakers sa liderato ng Kamara na magsagawa ng pagdinig kaugnay ng inihain itong House Resolution Number 1216. Patungkol ito sa sinasabing pangako umano ng Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal gaya ng sinasabi ng China. Ayon kay Representative Castro, dapat ipatawag sa isang pagdinig si dating presidential spokesperson Harry Roque upang malaman kung ipinagkasundo nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Ayungin Shoal at kung ano pa ang mga deal nito sa China. Ito anya ang maaaring dahilan kaya hinaharas ng China ang Philippine vessel sa sarili nating exclusive economic zone kaya dapat maungkat ito. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos kumpirmahin ng dating palace official na nagkaroon nga ng gentleman's agreement ang dating presidente sa Beijing patungkol sa pinagtatalunang teritoryo. At bagaman hindi tratado o hindi nakasulat, nagkasunduan niya ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng status quo sa Ayungin Shoal. Ibig sabihin, hindi magdadala ng repair supply sa BRP Sierra Madre at hindi rin magkakaroon ng ibayong improvement sa mga istrukturang itinayo ng China sa pinagtatalunang teritoryo. Ng kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan ng nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment no? Para nga ayusin yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging aksyon ng China. Subalit ayon kay Attorney Roque, ang kasunduang ito hindi na kinikilala ng humaliling Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya sa ngayon anya, mas agresibo na sa mga hakbang nito sa pinagtatalunang teritoryo ang China. Siguro nagkamali sila na hindi naman pumapayag na ganun ang maging polisiya ng PBBM. No? Pero sa tingin ko, ang realidad, kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials dyan sa BRP Sierra Madre, ganyan ang maging reaksyon ng China. Baka lalo pang maging agresibo. Itinanggi naman ni Attorney Roque na sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte nangyari ang napaulat na pangako ng Pilipinas sa China na tatanggalin umano ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming Yan po mga katambay, ang balita. Dapat po Congresswoman Makabayan Black, Franz Castro, ipatawag mo lahat, pati po ang Pangulong Marcos, dahil iba na po yung kanyang policy, di po ba? At hindi na kinikilala rin ng China. At ganun din po ang Presidente Marcos, di ba? Hindi na rin niya kinikilala yung sinasabing kasunduan po na para hindi pa nagkakaproblema sa panahon ni Pangulong Duterte, yung dating Pangulong Duterte, hindi nagkakaproblema po ang Pilipinas sa China. Di po ba? Dahil meron po silang mga usapan na diretso pa hanggat pinag-uusapan pa ang mga usapin ng mga teritoryo. Di po ba? Wala munang gagalaw. Di po ba mga tambay? Wala munang gagalaw. Pero diretso pa rin ang sinasabing supply ng ating mga kasundaluhan
na nakabase po doon sa sinasabing yung ating subadsad na barko ron, di ba, sa Sierra Madre. Kaya po dito po nagkakaroon ng problema dahil iba na po ang ginawang policy po ng administrasyon po natin ngayon, si President Marcos. At talagang ayaw niya na pong makipag-usap tutusin sa China ngayon dahil gumagamit na po siya ng mga tinatawag na mga kakampi. Nakikita naman po natin kung sino po ang mga nagiging nasa likuran po ng di umano ng ating administrasyon ngayon, di ba? Nakikita po ng ating mga kababayan di umano na nandiyan ang Amerika at sumusuporta, at ang Australia, at ang marami pang bansa na sinasabing na nandiyan pa ang Germany, ang Czech Republic, at mga ilan-ilan pa ang sumusuporta sa likod ng administrasyong Marcos. Kaya po sa nakikita po ni Kamanong, kahit po anong gawin nyo po na question sa Pangulong Duterte, kung wala naman pong kasunduang kasulatan o agreement o as in verbal, ano po ang iimbestigahan nyo po doon sa kasunduang wala namang kasunduan kung hindi salita? Di po ba? Ano po mapapatunayan natin doon sa salita? Di ba? Wala rin naman po kayong makukuhang ebidensya maliban doon sa sinasabi na nagkasunduan na walang gagalaw doon sa pinag-aagawang teritoryo, di ba? Walang construction, walang mga padadalang materials para gawin o i-develop ang lugar. At sa panunungkulan naman ni Pangulong Duterte, hindi naman nangyari yon. Ngayon, nangyayari sa panahon ni Pangulong Marcos dahil iba na yung kanyang policy. Di po ba? Di po ba dapat ang kausapin po talaga ay ang Pangulong Marcos, bakit nagkakaproblema ngayon sa West Philippine Sea at South China Sea na dati naman kumalma at malayang nakakapangisda ang ating mga mangingisda sa lugar na yan. Di po ba mga katambay? At ang ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay kaibiganin ang ating mga kapitbahay at hindi para, magpakita ng tapang, di ba? Dahil alam natin ang China ay hindi pa natin kaya sa ngayon at kailangan pa natin magpalakas, di ba? Dahil nga ang dapat natin sisihin di umano para kay Kamanong, ang dapat sisihin natin ay mga politiko na corrupt dahil wala po silang nagawa na i-develop at dagdagan ang ating pangbantay dagat, di ba? Na sinasabi na kulang tayo sa mga barko na katulad ng China na nag-develop at nagparami ng kailang bantay dagat. Yan ang kulang sa atin dahil nakakatilang na ulo dahil ang nangyari po sa ating politika ay naging masyadong korupsyon, di ba? Walang development ang ating sandahatang lakas. Kaya ganyan po ang mangyayari sa ating bansa na kayang-kaya tayong ibuli ng mga bansa katulad ng China, di ba? Pero sa history naman ng China, hindi naman natin naging kaaway ang China at hindi tayo giniyera ng China sa ating sa history at walang history rin ng China na nanggigiyera. Saka si Kamanong po, sa pananaw naman ni Kamanong, gawin lang po yung katulad ng ginawang diskarte ni dating Pangulong Duterte na pag-usapan ng mapayapang pag-uusap na wag muna natin isali ang mga western, ang mga nasa northern, di ba? Wag natin isama ang part ng Amerika, di ba? Ang Europe, di po ba? Kaya po sa nakikita po ni Kamanong, pag-usapan lang po ng dalawang bansa na nagkakaproblema, di po ba? Lalo po ang Pilipinas at China lang po. Para po wala po masyadong conflict, di ba? O conflict of interest ng ibang bansa. Interest lang ng Pilipinas at interest lang po ng China ang dapat mapag-usapan. Di po ba mga tamay? Ganun po ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, di ba? Napag-usapan at hanggang hindi pa naisaayos ang matibay na usapan, malaya ang bawat bansa na nakakapangisda, nakakadaan sa West Philippine Sea at South China Sea, di ba? Dahil sa panunungkulan ni Pangulong Duterte, naging mapayapa naman. At sa nag-umpisa lang naman talaga yan sa panunungkulan ni tumindi ang problema sa panunungkulan ni dating Pangulong Ninoy Aquino, di ba?
At nagawa naman ng paraan ni dating Pangulong Duterte. Di ba ba? At sa totoo naman, naging kaibigan ng Pilipinas ang China sa panahon ni Pangulong Duterte at napakarami pang proyekto na naibigay sa atin, lalo sa kaperahan, di ba? At nang nakakagulat nga lang po nung mga proyekto pa na hindi natatapos sa atin na ang financier ay ang China, di ba? Naitsapwera po ang China sa construction na kanila pong dapat ay tapusin sa ating bansa, lalo sa Mindanao, na hindi na rin natuloy, di ba? Dahil tinanggihan na po ng bagong administrasyon ang kapitalista po ng China, di ba? Dahil nga po, dumikit na po tayo sa Western at sa Amerika. Kaya po sa tingin ni Kamanong, yan po ang nagiging problema ng ating bansa natin ngayon. Masyado tayong political at lagi po tayong nakadikit sa mga bansa na malayo sa ating bansa at lumalayo tayo sa mga bansa na ating kapitbahay. Di po ba mga katambay? Kayo po, ano po tingin nyo mga katambay? Ano po ang tingin nyo po sa nangyayari po sa ating bansa? Mas maganda pa po ba ang nangyayari po ngayon sa policy po ng ating Pangulong Marcos o sa policy po ng dating Pangulong Duterte na hindi tayo nagkaproblema at kaibigan natin lahat at wala tayong inaaway, di ba? Kaya, sige Manong, para kay Manong, kung ako tatanungin, mas gusto ko yung policy ni dating Pangulong Duterte. Wala tayong kaaway, kaibigan natin ang lahat, di ba? Malaya tayong nakapagninegosyo sa lahat ng bansa. Wala tayong, favoritism. Sa tingin kasi ni Kamanong, sa panahon ngayon, meron na pong favoritism ang ating bansa. Di ba? Yan lang po mga tambay, ang maiksi at mababaw na komento ni Kamanong. At kung mayroon po kayong mga komento, i-komento rin po ninyo. At yan po ay kalayaan nating mga Pilipino. Di po ba mga tambay? Muli po, si Kamanong po, nag-iiwan po na mahalin pa rin natin ating bansa. Huwag sa giyera, sa mabuting pag-uusap. At syempre, tis-tis lang at darating din ang panahon na makakabangon tayo muli. Paalam, ingatan nawa, bye-bye.